Siyempre mga kapatid, mahalaga ang opinyon ninyo bilang mga mamamayang Pilipino. No? So dito sa ating pag-uusapan ngayon, kumbaga gusto ko lamang kunin ang inyong opinyon. Tama o mali, sa pula o sa puti. Kumbaga parang ganyan yung magiging tema natin. Kasi bago pa maaresto mga kapatid, si dating Pangulong Duterte, meron siyang pahayag, no, sa Hong Kong ata to mga tol. Ang sabi niya, wala siyang ginawang mali mga kapatid. Kasi ganito yan eh. Ngayon mga kapatid ay isinusulong o sinasabi ng mga Duterte supporters na tama lang naman ang ginawa ni dating Pangulong Duterte sa kanyang drug war. Kasi noong mga panahon na yon nabawasan ang krimen, naging ligtas, naging payapa. Ang paglalakad mo sa kalsada, wala kang iniisip na may mangyari sa yung ma-hold up ka o maghahasa ka mga kapatid. Kasi ang mga addict nun mga tol, natatakot, sumusuko. At ang nababalitaan natin madalas mga tol, ang mga napapatay o na mga natatagpuan na mga biktima, hindi yung mga ordinaryong tao na ordinaryong mamamayan, kundi yung talagang alam mong may nagawang kasalanan. Mga tol, malamang pusher siya, addict siya, mga ganon. Sila yung mga nakikitang natatagpuan na lamang na walang buhay mga tol. Ngayon, dahil dyan sa naging madugong drug war ni dating Pangulong Duterte, nahaharap siya ngayon dito sa ICC dahil nga sa crime against humanity mga tol na naisampa sa kanya. Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin dahil ang sabi naman ni PBBM, naniniwala siya na hindi sagot ang pagpatay mga tol para lutasin ang problema. No? Ngayon, eto nga sa pula, sa puti, tama o mali, saan ka papanig mga tol, no? So panoorin muna natin to mula sa Net25, etong pahayag ni dating Pangulong Duterte na wala siyang ginawang mali at ang ginawa niya mga kapatid ay para sa ating lahat, para tayo ay mamuhay ng mapayapa. Panoorin natin to mga tol. Ginawa kong lahat, hindi lang para sa sarili at pamilya ko, kundi maging sa bayan. Yan po ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y napipintong arrest warrant sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Sa pagharap ng dating Pangulo sa mga overseas Filipino workers sa South Horn Stadium sa Wan Chai, Hong Kong, sinabi nito wala siyang ginawang mali para ikagalit ng ICC. Batid-anya niya na matagal na siyang hinahabol ng ICC at ang mga aligasyong aarestuhin siya. Anuman anyang maging kapalaran niya at makulong man siya, tatanggapin niya ito dahil wala na siyang magagawa. Si dating Pangulong Duterte ay nagtungo sa Hong Kong kasamang iba pang PDP laban senatorial candidates upang hingin ng suporta ng mga kababayan natin doon. Ang aligasyon ng posibleng arrest order ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte ay umingay nitong mga nakalipas sa araw. Nahaharap umano ang dating Pangulo sa posibleng crime against humanity dahil sa kanyang lantarang anti-narcotics campaign noong panahon ng kanyang termino at ang extrajudicial killings naman nung siya ay alkalde ng Davao City. So dalawa yun mga kapatid yung kaso, yung extrajudicial killing, yung EJK, nung siya ay mayor pa lamang mga tol. At yung kanyang mga naging tauhan dati, ang mismong nagsuplong sa kanya mga tol. Las Cañas, sino pa ba? Matobato, di ba? Kung naaalala ninyo yung mga yon. At si Las Cañas mga tol, ang isa ata kasama ni Trillanes ang nagsampa ng kaso mismo. No? So, sabing ganon ni dating Pangulong Duterte, sabi nga rito, FPRRD iginiit na wala siyang ginawang mali para arestuhin ng ICC. Dahil ang pagkakaunawa natin mga tol, etong mga ginawa niya, sa ibang pagkakataon pa nga ng mga pahayag niya, para sa ating lahat, di ba? Yun nga yung isinisigaw ng mga pro-Duterte supporters mga tol, na mas maganda nga nung mga panahon dati, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, payapa, di ba? Walang, hindi ka mangangamba na maglakad ka sa kalsada kahit gabi, di ba? Ligtas ka. Kasi alam mo mga tol, na yung mga berdugo sa kalsada natatakot sa yun nga, war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero nga, ang nangyari kasi mga kapatid,
dumami ng dumami yung EJK. Hindi ko sinasabi mga kapatid na dahil kay dating Pangulong Duterte. Kasi mga tol, tulad nga nung pag-aanalisa natin nung isang araw, malamang sa malamang ganito ang iba sa mga pangyayari. Since nga na very vocal si dating Pangulong Duterte sa kanyang laban sa mga addict, ganyan, sa mga pinagbabawal na gamot, maraming mga kababayan nating gumagamit at mga nagbebenta ang sumuko na takot. At dahil nga sa pagsuko nilang yun mga tol, syempre may mga source yan, may mga supplier yan mga tol. Posible o may posibilidad na yung mga source nila mga tol ang mismong tumapos din sa kanila. Sumuko ka eh. 'Di ba? Ganito kasi mga kapatid kahit naman saan 'di ba? Kapag marami kang nalalaman o alam mo kung kanino mo kinukuha 'yan, 'di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta makipag-ugnayan sa mga pulis dahil talagang itutumba kanila mga tol dahil pwede mo silang ichuchu eh. Pwede mo silang ikante, 'di ba? Since nga very vocal si dating Pangulong Duterte sa laban na 'yan, naging opportunity yun, mga tol, para sa mga big time drug lord na tapusin na rin yung mga ano nila, mga bataan nila, mga yan. Total, sumuko kayo, tapusin na kita, tapos pwede naman nilang ituro na lang sa mga pulis. Ngayon, nakadagdag yun, mga tol, sa dami ng mga nangyaring patayan nga nung dating panahon na yun, no? Kaya ang nang resulta ito mga kapatid ng pagpuna ng human rights sa dami nga ng ng namamatay mga tol, no. Tapos may mga casualties pa, may mga nadadamay pa, 'di ba? May mga napagbibintangan lang, sabing ganoon mga tol. Well, lahat ng 'yan wala tayong nalalaman, hindi natin nakita, hindi natin nasaksihan. Ang tanging nakakaalam lang diyan is ang nasa taas mga tol. Ngayon, ito ang pahayag ni PBBM. Iba kasi yung approach dati ni Duterte, iba rin naman yung approach ni PBBM ngayon. Sabi rito, PBBM nanindigang hindi tama ang pagpatay para lutasin ang problema ng illegal na droga sa bansa. Ngayon, tatanungin kita mga tol bago natin panoorin to. Kung ikaw ang papipiliin, anong mas gusto mong pamamalakad? Yung panahon dati ni dating Pangulong Duterte na very vocal siya, na uubusin niya lahat ng addict, uubusin niya lahat ng pusher mga tol, at yun nga ang nagresulta mga tol ng marami ang nasawi mga tol, kaya nga ngayon naharap siya sa ICC. O etong pamamaraan ni PBBM at ang paninindigan niya na hindi sagot ang pagpatay, hindi natin sila kailangan patayin, mga kapwa Pilipino rin yan, kailangan natin tulungan silang magbago. Kasi ang totoong kalaban mga tol, hindi yung mga small time lang yan, yung kalaban mga tol, yung mga big time. Sila yung talagang, alam mo yun, million, billion ng kinikita dahil dyan. Well, panoorin muna natin to. Wala naman to sa PTV Philippines. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi pagpatay ang solusyon sa problema sa iligal na droga. Yan ang sentro ng balita ni Mela Lesmoras. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi tamang pumatay ng libo-libong tao para lang masolusyonan ang problema sa krimen at iligal na droga sa bansa. Pero mga tol, malinaw naman din kasi yung sinasabi dati ni Pangulong Duterte. Hindi naman niya inutos na patay mo agad, di ba? Depende na lang kasi ang sabi niya mga tol dati, ito to be fair lang kasi gusto natin maging patas. Ang isa sa mga guidelines niya, ang isa sa mga kanyang utos kapag nang laban, di ba? Kung ikaw mismo pulis ka, mapapahama ka, unahan mo na. Sabi niya gano'n, di ba? Kaysa naman yung pamilya mo ang mahirapan at ikaw ang paglamayan, di yung addict na lang na inaaresto mo, mga tol. Pero alam naman natin mga tol, hindi natin kontrolado ang isipan ng bawat may hawak ng bakal. Yung kasi iba dyan mga tol, trigger happy kung tawagin. Di ba? Trigger happy kung tawagin. At yun nga ang magiging resulta, may basbas eh. Di ba? May basbas ka eh. Di sabihin mo na lang ng laban. Pwedeng ganon ang nangyari mga tol. At yun na nga ang naging resulta. Pero syempre kung pipigilan mo at hindi mo bibigyan ng authority ang mga pulis na gawin yon mga tol. Pero syempre automatic naman bilang pulis, kaya ka nga may bakal para maipagtanggol mo sarili mo Automatic naman syempre kung alam mong malalagay ka sa panganib o alanganin, unahan mo na. Pero may mga tinuturo sila mga tol na patamaan mo lang sa paa kaya sa ibang parte ng katawan na hindi niya ikakasawi. Kaya nga mga tol, sa ibang bansa kung mapapansin ninyo, meron sila mga taser. Yun muna yung ginagamit nila para i-neutralize yung kanilang mga hinuhuli. Hindi agad-agad barel.
'Di ba? Meron sila yung pangkuryente. Ewan ko, may ganun dito sa atin. Wala ata mga tol eh. Kaya sabi ko, kulang na kulang talaga sa budget mga kapulisan eh. Pero again mga kapatid, tanungin ulit kita, ano mas gusto mo? Etong sinasabi ni PBBM o yung dating pamamalakad ni Pangulong Duterte laban sa droga? Sinabi ito ng presidente kahapon kasabay ng mismong araw ng kauna-unahang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa pre-trial ng reklamong crimes against humanity laban sa kanya bunsod ng kanyang war on drugs. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi naniniwala ang kanyang administrasyon sa madugong solusyon. Sa halip, para matiyak ang kapayapaan at kaayusan, tamang pagpapairal ng batas at epektibong pagsuporta sa mga pulis at mga lokal na pamahalaan niya ang kailangan. Hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Giit ni Pangulong Marcos, para ibayo pang mapagbuti ang estado ng bansa, malaking bagay kung susuportahan ng taong bayan ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon. Well, campaign na yan mga tol. Wala ako i-endorso sa inyo mga tol. 'Di ba? Mahirap kasi kung magbo-vote kayo ng straight eh. 'Di ba? Mahirap yung ganun mga tol. Piliin ninyo. Walang perpekto diyan sa mga yan. Pero hindi naman pwedeng hindi kayo boboto. Piliin lang ninyo mga tol. Malinaw po ang direksyon ng aming alyansa. Ito ay para sa kaunlaran, para sa kapayapaan, para sa pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Okay, balik tayo dun sa usapan natin kasi usapang kampanya na yan mga tol. Labas tayo dyan. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina. Diba? Kasi aminado rin naman tayo mga tol. Ikaw mismo aminado ka rin na hindi lahat ng nakakulong o nahatulan na nasa bilangguan totoong may kasalanan. Yung iba, mga tol, alam mo yun, napagbintangan lang pero dahil sa kakapusan, wala, inaano nila mga tol, pinagdurusahan nila yung mga kasalanang di naman nila ginawa. May mga pagkakataon mga tol, may mga napapanood din tayo, hindi nyo pwedeng itanggihan, may mga napapanood kayo sa social media, sa mga balita, huling-huli sa akto na tinataniman ng ebidensya yung kanilang inaaresto. Hindi kasi nungalingan mga tol, real talk lang. Totoo yan mga tol. Ngayon, kung ikaw halimbawa, nakita mo mismo, halimbawa hinuhuli ka, nakita mo, tinataniman ka, syempre papalag ka. At pag pumalag ka mga tol, at syempre mga berdugo din yung humuhuli sa'yo, di ba? Binaril ka, di ba? Ang problema nun mga tol, kasama ka na doon sa mga kwento na lang. Hindi mo na maipagtatanggol ang sarili mo. Kwento ka na lang. Di ba? Kwento ka na lang mga tol. Ngayon, pero kung ganito ang klase ng pamamalakad, di ba? At sinabing hindi sagot ang pagpatay mga tol, baka sakali maiwasan. No, pero again, nasa sayo pa rin 'yan kung kanino ka mas panig, kung ano yung sa tingin mong tamang solusyon para malabanan yung matinding problema ng droga rito sa Pilipinas. Anong mas gusto mo? Yung pamamalakad dati ni Pangulong Duterte o pamamalakad ngayon ni Pangulong Marcos? Comment ka sa ibaba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.